Naku, nakita niyo ba? Yung asawa ni Dr. Shen. Nanganak ng mukhang dayuhan. Kulay ginto ang buhok. Malalim ang mata at matangos ang ilong. Para talagang manikang dayuhan. Kaya pala 2 taon ng kasal si Dr. Shen. Pero hindi pa nagkakaanak. Tapos bigla na lang nanganak. Ito pala ang hinihintay niya. Dr. Shen, congratulations ha. Narinig ko imported daw ang anak mo. Ang ganda naman ng lahi, half-breed talaga. Ang swerte mo naman, Dr. Shen. Dr. Son, anong ibig mong sabihin? Ay, hindi mo pa pala alam. Nanganak ang asawa mo ng parang manikang dayuhan. Kulay ginto ang buhok, matangos ang ilong. Hindi tulad nating mga Pilipino. Wala talagang pagkakahawig. Kumalat na sa buong ospital. Dr. Shen, dahan-dahan lang sa paglakad. Nanganak na. Hindi naman yan tatakbo. Nandito ka na pala, tingnan mo ang anak natin. Ano to? Anak. Anak natin. Ang tanong ko, bakit ganito ang itsura niya? Song Kingsi. Nanganak ka ng lahing dayuhan para sa akin. Eh, anong sinasabi mo? Ganyan na siya noong ipinanganak. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi mo alam. Sarili mong anak, tapos sasabihin mong hindi mo alam. Song Kingsi, saan ako nagkulang sa'yo? Pakinggan mo ang sinasabi nila sa labas. Niloko si Dr. Shen. Ang tibay ng pagkakakabit ng sungay sa kanya. 8 taon na ako, si Shenzai, sa ospital na to. Ngayon ang pinakanakakahiyang araw sa buhay ko. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Kung hindi ka naniniwala, dalhin mo ang bata para ipa-safety test. Magpa-DAT test. Hindi pa ba sapat na napapahiya ako? Ganito ang itsura ng batang to. Kailangan pa ba talagang magpa-safety test? Kung gagawin ko ang safety test, pagtatawanan ako ng buong ospital. Sasabihin nilang ako mismo ang naghahanap ng katibayan na kinakaliwa ako. Dapat balunukin ko na lang ang pride ko at magtiis. Eh ano ba ang gusto mong gawin ko? Shenzai, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kaninong anak ba talaga ito? Sa'yo. Sa'yo talaga to. Anak natin siya. Mukha siyang manikang dayuhan. Song Kingsi. Paano mo inaasahan na maniniwala ako sa'yo? Sumpaman, nanunumpa ako sa langit. Ako, si Song Kingsi ay walang ginawa. Na masama sa'yo, Shenzai. Anak mo talaga ang batang ito. Bibigyan kita ng 3 araw. Pag-isipan mong mabuti, at sabihin mo sa akin ang totoo. Ang sinasabi ko ang totoo. Shenzai, huminto ka. Samahan mo akong magpa-DAT test. Magpa-DAT test. Paano na lang ako sa buong ospital? Paano pa ako haharap sa mga tao? Kita nyo, yun si Ilse. Shen, ang asawa niya nanganak ng mukhang dayuhan. Ang gwapo-gwapo pa naman. Pero ganyan pala ang asawa niya. Kawawa naman siya. Chay. Shen, narinig ko, yung anak mo raw. Mukhang foreigner. Pwede mo ba kaming turuan? Kung paano makahanap ng asawang Pilipina na kayang manganak ng mukhang foreigner? Anong sabi nyo? Uy, tama na. Huwag mong saktan ang damdamin niya. Nagtatanong lang naman ako. Dr. Shen, mukha kang magaling. Hindi ko akalain na kahit asawa mo hindi mo mabantayan. Halika kayo, tingnan ninyo. Nako, mananakit na ang doktor. Bitawan mo ako. Angel, umuwi ka muna at magpahinga ng ilang araw. Kumalma ka muna. Dito sa ospital, ako na ang mag-aaproba ng leave mo. Tuloy pa rin ang sahod mo. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kapag nanakit ka, talo ka na talaga. Director Liu. Hindi mo ba narinig ang mga sinabi niya? Narinig ko. Pero doktor ka. Sinaktan mo ang pamilya ng pasyente. Kasalanan mo iyon. Umuwi ka na at magpahinga. Samahan mo ang asawa at anak mo. Pag-usapan ninyo ng maayos. Ang pangalan ng pamilya song natin. Sinira mo ng tuluyan. Alam mo ba, ang tatay mo pumunta sa palengke kanina. May nagtanong sa kanya tungkol sa anak niyang babae. Kung nanganak daw ba ng mukhang dayuhan. Sa galit ng tatay mo, hindi na siya namalengke. Umuwi na lang siya agad. Ma, hindi po ganyan ang iniisip ninyo. Hindi ko po talaga siya niloko. Anak po talaga ni Shenzi ang batang to. Sinong niloloko mo?
Ano ka, dayuhan? Para magkaanak ka ng kulay ginto ang buhok. Anong akala mo sa akin 3 taong gulang? Pati ba naman kayo hindi naniniwala sa akin? Paano ako maniniwala sa'yo? Malapit nang ma-engage ang kapatid mo. Kapag nalaman ng pamilya ng babae na may ganito siyang kapatid, paano pa natin pag-uusapan ang kasal na ito? Umuwi ka ngayon din. Linawin mo ang lahat sa harap ng buong pamilya. Laging hindi nagpapakita ang ate mo. Sobrang nakakabahala na nga iyon. Huwag mo nang idamay pa ang kapatid mo. Kingsley, narinig ko ang tungkol sa bata. Ayos ka lang ba? Ate, ayos lang ako. Kingsley, narinig ko na ang tungkol sa bata. Wala ka namang kilalang dayuhan. Baka may hindi lang naintindihan si Shenzai. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya para sa iyo. Galit na galit siya ngayon. Kung tatawagan mo siya ngayon, baka murahin niya ako. Siguradong hindi mo kakayanin. Saka ang tagal mo nang itinatago ang sikreto mo. At ngayon ay sasabihin mo dahil sa akin. Gusto mo ba akong patayin? Pero ang dami mong tiniis na sama ng loob. Pasan-pasan mo lahat ng mag-isa. Kingsley, hindi ka matulungan ni ate. Patawarin mo si ate. Ate, huwag mo nang sabihin iyan. Magpagaling kang mabuti. Kapag magaling ka na, sabay tayong kakausap kay Shenzai. Sa ngayon, huwag ka munang mag-isip ng kahit ano. Makinig ka sa doktor. Kingsley. Mangako ka kay ate. Paano kung hindi ko nakayanin? Ate, huwag mo nang sabihin iyan. Magpagaling kang mabuti. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Siguradong gagaling ka. Sa akin ka pa mag-inarte tungkol sa privacy. Song Kingsley, nanganak ka ng anak ng iba. Tapos may gana ka pang sabihan ako tungkol sa privacy. Sinabi ko na sa iyo na anak mo iyan. Ilang beses ko bang kailangang sabihin para maniwala ka? Kung ganoon, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Kung hindi mo maibigay, ibig sabihin may tinatago ka. Shenzai. Dapat may tiwala sa isa't isa ang mag-asawa. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang halungkatin ang mga gamit ko. Tungkol sa batang ito. Itong bata. Itong anak sa banyaga na ito. Mahuwag niya namang pagsalitaan ng ganyan ang bata. Kadugot laman siya ni Shenzai. Hindi ka pa nakontento sa panlalalaki mo. Dinala mo pa ang bata. Sa ospital pa talaga ni Shenzai. Para ipangalandakan. Hindi namin tatanggapin sa pamilya Shen ang batang iyan. Kaya bilisan mo. Bilisan mo at ilayo mo siya rito. Huwag mong dungisan ang pamamahay ng mga Shen. Manakikiusap po ako. Pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Anak po talaga siya ni Shenzai. Wala po akong ginawa. Kahit anong ikasisira ng tiwala ni Shenzai. Tingnan mo iyang magaling mong asawa. Sinabi ko na noon pa. Hindi dapat pinakasalan ang babaeng iyan. Pero hindi ka nakinig. Ayan na ngayon. Alam na ng buong ospital. Saan pa ilulugar ng papa mo ang mukha niya? Dadalhin ko ang bata para magpa-test. Ipapakita ko sa inyo ang resulta, pwede ba? Sa itsura ng batang iyan, hindi na kailangan ng test. Saka isa pa, kahit magpa-test paanong mapapala? Kahit pa mag-match ang usay, anong sasabihin ng ibang tao? Sasabihin nilang si Shenzai nagbubulag-bulagan sa panloloko sa kanya, na nilulunok na lang niya ang kahihiyan. Hindi isang pirasong papel ang kailangan ko. Song Kingsley, ang kailangan ko ay ang pag-amin mo. Sabihin mo sa akin mismo. Sino ang lalaking iyon? Walang iba. Wala talagang iba. Shenzai, ganito ka ba talaga kawala ng tiwala sa akin? Kapag nakapagdesisyon ka na, nailayo ang bata, saka ka lang ulit makakabalik sa bahay na ito. Kung hindi, huwag ka nang babalik. Doc Shen. Sandali lang. May sasabihin sana ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo. Ano iyon? Noong isang araw, sa coffee shop sa tabi ng ospital, nakita ko si Kingsley. Kasama niya ang isang lalaking mestizo. Magkatabi silang nakaupo. Mukha silang malapit sa isa't isa. May inabot pa sa kanya ang lalaki. At tinanggap niya ito ng nakangiti. Hindi ko nasabi sa iyo agad noon. Pero ngayong ganito na ang sitwasyon tungkol sa bata. Pakiramdam ko dapat mong malaman. Ano ang itsura ng lalaking iyon? Golden brown ba ang buhok niya? Kamukha ba niya ang bata? Oo. Akala ko pa nga noon. Kamag-anak siya ni Kingsley. Kaya hindi ko na pinansin. Dolphy Shen, huwag kang masyadong malungkot.
Baka, may hindi lang pagkakaunawaan. Hello, si Emma. Song King si po ba ito? Tungkol po sa isinumit ninyo na paternity test report. Lumabas na po ang resulta. Maaari na po kayong pumunta anumang oras para kunin ang fingerprint report. CJ. Pupunta na ako ngayon din. Salamat po, salamat. Walnut. Sa wakas, mapapatunayan na ni Mama na wala siyang kasalanan. Kapag nakita ni Papa ang report, maniniwala na siya sa atin. Shenzai, lumabas na ang resulta ng paternity test. Tingnan mo mismo. Suportado ang pagiging magkadugo. 99.99% pataas. Anak mo. Ay anak mo. Atat na atat ka rin, ano. Kahapon ko lang natanggap ang delivery na to. Tapos ngayon, dadalhan mo na ako ng report. Song King Si, sa tingin mo ba tanga ako? Sinasabi sa report na nakuha ko na magkadugo raw tayo. Shenzai, pakinggan mo ako. Peke ang hawak mo. Peke ang sa akin. Song King Si, sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Kung makahawak ka sa cellphone mo, napakahigpit. Ayaw mong may makita ako. Tapos ngayon, bibigyan mo ako ng peking report. Hindi kita niloloko, hindi talaga kita niloloko. Pwede kang tumawag sa testing center para magtanong. Pwede mong alamin kung sino ang nagpadala ng delivery na to. Tumawag tayo ng pulis. Ipaimbestiga natin. Pulis. Para malaman ng buong mundo na akong si Shenzai. Pati ba naman paternity test kailangan pa ng pulis para malaman kung totoo? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ko? Kung ganoon, maniwala ka na sa akin kahit isang beses lang. Isang beses lang, Shenzai. 2 taon na tayong kasal. Hindi mo ba alam kung anong klase akong tao? Sinabi na sa akin lahat ni One King. Yung lalaking mestizo sa coffee shop. Ganyan mo na lang ba talaga ako gustong lokohin para mag-alaga ng anak sa labas? Song King Si. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Isama mo ang bata at umalis ka. Ayokong makita siya. Darating din ang araw na malalaman mo kung gaano ka nagkamali. Logistics Department ba ito? Ako si Shenzai. Pakicheck naman ang surveillance sa archives room ng obstetrics. Yung sa nakaraang linggo. Ipadala mo sa akin kapag nahanap mo. Yung surveillance noong nakaraang linggo, matagal nang sira. Hindi pa naayos. Ano ang gusto mong malaman? Hindi na matingnan. Sira na. Paano nasira? Ano ba itong pinagagagawa mo? Magpapakasal na ang kapatid mong lalaki. Paano kung malaman ng pamilya ng babae na may kahihiyan tayong tulad mo sa pamilya? Paano pa matutuloy ang kasal na to? Ma, hindi ko talaga niloko si Shenzai. Anak niya itong dinadala ko. Manunumpa ako. May silbi ba iyang sumpa mo? Sa tingin mo, maniniwala sa'yo ang pamilya Shen? Maniniwala ba sa'yo ang buong ospital? Pinahiya mo ang ilang henerasyon ng pamilya Song. 2 lang ang pagpipilian mo ngayon. Una, humingi ka ng tawad kay Shenzai. Sabihin mong nadala ka lang ng sandali. Magmakaawa ka sa kanya na patawarin ka. Bilang lalaki, para sa pride niya, tatanggapin niya yon. O pangalawa, huwag ka nang babalik sa bahay na to. Hindi namin kayang dalhin ang kahihiyang to. Ma, wala akong ginawang masama. Anong kasalanan ang aaminin ko? Kung aaminin ko yan, hindi ba't parang inamin ko na rin na niloko ko siya? Ayaw mong umamin, kung ayaw mong umamin, di maghiwalay kayo. Kapag naghiwalay kayo, saan ka pupunta kasama ng anak mo? Kapag nasira mo ang kasal ng kapatid mo, kaya mo bang panagutan yon? Yung ate mo palaging wala. Hindi ko alam kung anong pinagagawa sa labas. Wala man lang na itutulong sa pamilya. Tapos ikaw, bibigyan mo pa kami ng ganito kalaking problema. Tama na, tama na. Anong magagawa ng iyak mo? Isang salita mo lang naman ang kailangan. Ano bang big deal dyan? Kapag umamin ka, makakaligtas ang reputasyon ng pamilya Shen. Matutuloy ang kasal ng kapatid mo. Masaya ang lahat. Masaya ang lahat.
Paano naman ako? Para sa bagay na hinding-hindi ko ginawa, bakit ako aamin? Kung hindi ka aamin, lumayas ka rito ngayon din. Hindi tinatanggap sa pamilyang ito ang mga taong may dungi sa pangalan. Kailan ka pa babalik? Umalis ka at huwag ka nang babalik. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Pinili ka na naman nila. Para paaminin ka. Ayos lang ako. Bakit ka nandito? Nabalitaan kong umuwi ka sa inyo. Alam ko nang may problema. Sakay na, ihahatid na kita. Ikaw na naman, may relasyon din ba kayong dalawa? Kung ang isang babae ay walang ibang lalaki, paano siya magiging ganyan katigas na hindi umamin sa kasalanan niya? Tita, magkababata po kami ni Kingsley. Hindi niyo po ba alam kung anong klaseng tao ako? Kailangan niya ng tulong ngayon. Kaya nandito ako para tumulong. Ano nang masama doon? Tulong na umaabot pa hanggang sa pamilya niya. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang makigulo rito. Problema niya yan, hayaan mo siyang lutasin yan mag-isa. Hindi ka dapat nakikialam dahil tagalabas ka lang. Song Kingsley, tandaan mo to. Kung hindi ka aamin sa kasalanan mo, huwag ka nang babalik. Kapag hindi natuloy ang kasal ng kapatid mo, hindi kita mapapatawad. Shenzai. Binlock mo ko. Shenzai, ayaw mo man lang ba akong pakinggan kahit isang salita lang? Ilve, baby, tahan na. Tahan na, wag nang umiyak. Shenzai, sandali lang. Shenzai, sandali lang. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ikaw yung asawa ni Dr. Shen, di ba? Yun, may gusto sana akong sabihin, hindi ko lang alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Tita, ano po ang alam ninyo? Pakiusap po, sabihin nyo na sa akin. Noong gabing mangyari ang insidente, naglilinis ako sa palapag kung nasaan ang archives room. Mga bandang 10:00 na siguro iyon ng umaga. Nakita ko si Head Nurse Jiang Wanking na pumasok sa archives room. May hawak pa siyang isang express envelope. Mga 10 minuto rin siya sa loob bago lumabas. Paglabas niya, wala na yung envelope. Hindi ko na masyadong pinansin noon. Sigurado po kayong si Jiang Wanking iyon. Malinaw po ba ang pagkita ninyo? Malinaw na malinaw. Hindi maganda ang itsura niya noon. Nagmamadali siyang umalis. Sasabihin ko na sana sa iyo. Pero isa lang akong tagalinis, natakot akong may makabangga. Maraming salamat talaga sa iyo. Pwede ka bang tumestigo para sa akin? Totoo lahat ng sinabi ko. Hindi ako takot makipagharap. Kingsley, bakit ka na parito? Hindi pa naman magaling ang katawan mo. Huwag ka munang kung saan-saan pumupunta. Head Nurse Jiang, anong ginawa mo sa archives room noong gabi ng insidente? Noong gabi kung kailan nawala ang report. May nakakita sa iyong pumasok sa archives room. Hawak mo ang isang express envelope, at paglabas mo, wala na ang envelope na iyon. Kingsley, alam kong pinagdadaanan mo ay hindi maganda. Pero paano mo nagagawang pagbintangan ako ng ganito? Wala naman tayong alitan. Sinasabi mong pinalitan ko ang report mo. Anong ebidensya mo? Anong karapatan mong siraan ako ng ganito? Jiang Wanking, huwag ka nang magkunwari. Kitang-kita ka ng cleaning lady. Itatanggi mo bang pumasok ka sa archives room noong araw na iyon? Dr. Shen, buti na lang dumating ka. Si Kingsley, sinasabi niyang pinalitan ko raw ang report. Sinisiraan niya ako sa harap ng maraming tao. Hindi ko talaga alam kung bakit niya ito ginagawa sa akin. Ganyan pala ang asawa ni Dr. Shen. Hindi ganyang klase ng tao si Ate Wanking. Siya na nga itong madumi, gusto pa mandamay ng iba. Song Kingsley, tama na. Shenzai, hindi kita niloloko. May nakakita. Pumasok talaga si Jiang Wanking sa archives room. Pati ba naman ang isang mabuting tao, tulad ni Wanking ay inaapi mo? Napakasama mo talagang babae. Tingnan mo nga kung ano nang nangyari sa'yo.
Dr. Shen, wag mo na siyang sisihin. Masyado lang kasing stress-seeking sinitong mga nakaraang araw. Naiintindihan ko naman. Kalimutan na lang natin to. Hindi ko siya sinisisi. Xiao Hetao. Anak, patawarin mo si Mama. Pagod na talaga si Mama. Hindi ko na kaya. Walang silbi si Mama. Hindi kita kayang protektahan. Pati ang ate mo hindi ko kayang protektahan. Xiao Hetao, paglaki mo, huwag mong sisisihin si Mama. Hindi ko na talaga kaya. Walang sinuman ang naniniwala sa akin. Ayaw na nila sa akin. Itinakwil na ako ng nanay ko. Hindi na ako makakauwi sa bahay. Ano pa ang silbi ng buhay ko? Nandito pa ako. Hindi ako iba. Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Nariyan pa ang ate mo. Hinihintay ka pa rin niya. Nariyan pa si Xiao Hetao. Paano na siya kung mawawala ka? Sa tingin mo, magiging mabuti ba sa kanya ang pamilya Shen? Alam kong nagkukunwari ka lang na mamamatay para lokohin ako. Kung gusto mo talagang mamatay, dapat noon ka pa namatay. Hindi yung hihintayin mo pang may magligtas sa'yo. Shenzai, hindi ako nagkukunwari. Tutu. Tama na. Ang mga pasyenteng nakita ko sa operating table, mas malala pa ang kalagayan nila kaysa sayo. Wala ni isa sa kanila ang umarteng tulad mo. Kung gusto mo talagang mamatay, hindi ka dapat pumunta sa rooftop kung kailan maraming tao. Shenzai, huminto ka dyan. Bakit? Ipagtatanggol na siya ng bago niyang asawa. Magsisisi ka. Darating din ang araw na malalaman mo kung gaano ka kagago sa mga sinabi mo ngayon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka kailanman pinagtaksilan ni Song Qingxi. Ang dami niyang tiniis na mag-isa, wala kang kaalam-alam. Nagkakampihan pa kayong dalawa, bagay na bagay talaga kayo. Maging maligaya sana kayo. Ihahatid na kita pa uwi. Hindi ka pwedeng mapag-isa. Ginangsong ang pangunahing nilalaman ng kasunduan ay, ang bata ay palalakihin ng lalaki. Isusuko mo ang lahat ng karapatan sa paghahati ng ari-arian. Kasabay ng pagsurrender sa karapatang bumisita sa bata kung papayag ka. Pumirma ka lang sa huling pahina. Hindi ko kayang isuko ang karapatang bumisita sa bata. Hindi ako papayag dito. Pwede kong hindi kunin ang pera, pero hindi ko kayang hindi makita ang anak ko. Hindi ka karapat-dapat maging ina. Isang taong kahit ang ama ng sarili niyang anak, ay hindi kayang sabihin ng malinaw. Anong karapatan mong makita ang bata? Shenzi, 100 beses ko nang sinabi. Anak mo ang bata. Hindi kita kailanman pinagtaksilan. Pwede mo akong kamuhian. Pwede mo akong ayawan. Pero hindi mo pwedeng ipagkait sa akin na makita ang anak natin. Kahit hindi ka pumirma, ayos lang. Kung ganon sa korte tayo magkita. Sa oras na yon malalaman ng buong syudad na ikaw, Song Qingxi, ay nanganak ng anak ng iba. At ayaw mo pang aminin. Kaya mo ba yon? Kakayanin ba ng pamilya mo? Di ba ikakasal na ang kapatid mong lalaki? Shenzai. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo lang akong makita ang bata paminsan-minsan. Isang beses sa isang buwan. Kahit isang beses lang. Sinabi ko nang hindi ka karapat-dapat. Bahala ka kung pipirma ka o hindi. Shenzai, darating ang araw. Malalaman mo kung anong ginawa mo ngayong araw. Sa oras na iyon, kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi kita mapapatawad. Kahit na lumuhod ka pa sa harapan ko,
Hindi kita mapapatawad. Hindi darating ang araw na iyon. Ilagay mo na lang dyan. Magkakalinawan tayo, hindi ko aalagaan ang batang iyan. Hirap na hirap kami ng tatay mo. Napalakihin ka. Wala kaming obligasyon na alagaan pa ang anak mo. Lalo pat isa siyang... Ma! Anak ko to. Apelyido pa rin niya ang Shen. Hahayaan mo bang sabihin ng iba na hindi natin kayang buhayin ang isang bata? Sige, sige. Kung gusto mong manatili siya, edi sige. Basta huwag kang aasa sa akin. Nagtatrabaho ka sa umaga. Sino nang mag-aalaga sa batang to? Ikaw ang bahalang dumiskarte. Kukuha ako ng yaya. Ha, kukuha ng yaya. Malaki nga ang sahod mo. Pero hindi sapat para lustayin mo lang. Sige na nga. Tutulungan na lang kitang tignan paminsan-minsan. Pero tandaan mo, hindi ko to responsibilidad. Ate, may inasikaso lang ako kaya nahuli ako. Papunta na ako sa kwarto mo. Anong gusto mong kainin, dadalhan kita. Kayo po ba ang kamag-anak ni Song Qingyao? Biglang nilagnat ng mataas ang ate mo, at bumagsak ng husto ang white blood cells niya. Inilipat na siya sa EV. Pinapapunta ka na ng doktor doon agad. Paanong biglang naging ganito? Maayos pa naman siya kaninang umaga. Nag-message pa nga siya sa akin kanina. Sabi niya huwag daw akong mag-alala para sa kanya. Ganyan talaga kapag nag-chemotherapy. Kahit anong oras ay maaaring may mangyaring biglaan. Pumunta ka na sa EV. Kakausapin ka ng doktor. Ek! Kailangan mong lumaban. Ikaw na lang ang meron ako. Kayo po ba ang kamag-anak ni Song Qingyao? Hindi po maganda ang kanyang kondisyon. Kailangan nating baguhin agad ang treatment plan. Tungkol naman sa bayarin, kailangan niyo munang bayaran ang mga dating bayarin. Humigit kumulang 80,000. Doc. Hahahanap po ako agad ng paraan. Iligtas niyo po muna siya, nakikiusap po ako. Huwag na huwag ninyong ititigil ang gamot. Bilisan mo na. Anong kailangan mo? Shenzai. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pahiramin mo ako ng pera. 80,000. Nasa Rizki ang ate ko. Kailangan niya ng pera para mabuhay. Babayaran kita, pangako. Gagawan kita ng kasulatan, pakiusap. Babayaran talaga kita. Pipirma ako ng kahit ano, parang awa mo na. At mo, wala ka namang nabanggit na ospital ang ate mo. Song Qingxi, anong kasinungalingan na naman yan para makahingi ka ng pera? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Nasa list talaga ang ate ko. Naka-admit siya dito mismo sa ospital ninyo. Pwede mong i-check. Shenzai, parang awa mo na. Wala na akong ibang malalapitan ngayon. Ikaw na lang. Sige, magbibigay ako ng pera. Pero sabihin mo sakin ang totoo. Kanino ba talagang anak yan? Sino ba talaga yung lalaking foreigner na iyon? Sabihin mo sakin ang totoo ngayon. I-transfer ko agad ang pera. Shenzai, anak mo talaga siya. Yung lalaking yun. Hindi ko pwedeng sabihin. Pero maniwala ka, sumusumpa ako. Nasa list talaga ang ate ko. Hindi mo pwedeng sabihin. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan. Song Qingxi, problema mo yan kaya solusyonan mo mag-isa. Huwag kang umasang makakakuha ka ng pera sakin. Qingxi, huwag ka nang umiyak. Dala ko na ang pera. Sapat na ba ang 85,000? Kung hindi sapat gagawa ako ng paraan. Zaizu, saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Importante ang buhay ng ate mo. Huwag mo nang patagalin. Magbayad ka na agad. Huwag mo nang patagalin. Zaizu, salamat. Maraming salamat. Siguradong ibabalik ko sa iyo ang pera. Huwag mo munang isipin yan. Magmadali ka nang magbayad. Kung may kailangan ng ate mo, sabihan mo lang ako agad. Song Qingyao, bayad na 85,000.
Pirmahan po ito ng kamag-anak. Leo. Leo. Patawad. Leo. 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 Ang pangalang Leo. Pangalan ng dayuhan yan. May kilala ring dayuhang lalaki ang ate niya. Dr. Shen, ano po ang tinitingnan ninyo? Song Qingyao. Hindi ba't ate yan ni Song Qingxi? Na-ospital siya. Dr. Shen, may gusto sana akong sabihin, hindi ko lang alam kung dapat ba. Noong huli kong sinabi sa'yo, na nakita ko sa coffee shop, si Song Qingxi at yung mestizong lalaki, may naalala kasi ako sa sinabi ko sa'yo noon. Na nakita ko sa coffee shop, si Song Qingxi at yung mestizong lalaki, may naalala kasi ako. Ano iyon? Parang Leo ang pangalan ng lalaki. Narinig kong tinawag ni Song Qingxi ang pangalan niya. Leo, pangalan ng isang mestizong lalaki. At alam mo ba, noong araw na nakita ko sila sa coffee shop, yung ekspresyon ni Song Qingxi, paano ko ba sasabihin? Sobrang sweet, hindi parang magkaibigan lang. Sigurado ka, Leo ang pangalan niya. Sigurado ako. Dr. Shen, huwag kang masyadong malungkot. Natatakot lang din kasi ako na masyado ka ng matagal na niloloko. Tama na. Alam ko na. Shenzai, bakit mo ako pinatawag? May itatanong ako sa iyo. At sagutin mo ako ng totoo. Sino si Leo? Paano mo nalaman ang tungkol kay Leo? Paano mo nalaman ang tungkol kay Leo? Qingxi, wag mo nang lokohin si Dr. Shen. Kitang-kita ko mismo sa coffee shop noong araw na iyon. Magkasama kayo nung Leo na iyon. Nagtatawanan at nag-uusap pa kayo. Ganyang kalala ang sakit ng ate mo. Tapos may gana ka pang pumunta sa coffee shop kasama ng ibang lalaki. Song Qingxi, sa tingin mo ba napakadali kong lokohin? Shenzai, hindi yan tulad ng iniisip mo. Si Leo ay para sa ate ko. Qingxi, nag-aagaw buhay na ang ate mo. Tapos sa kanya mo pa isisisi ang mga bagay na ito. Hindi ka ba kinokonsensya? Hindi ka na makapagsalita. Song Qingxi, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Sa kanya ba ang bata? Kailangan ko ng sagot na yon. Sa iyo ang bata. Hindi ko pwedeng sabihin ang tungkol kay Leo. Pero isinusumpa ko, wala kaming anumang relasyon ni Leo. Shenzai, maniwala ka naman sa akin kahit ngayon lang. Maniwala sa iyo. Paano pa ako maniniwala sa iyo? Ayaw mong ipakita ang phone mo. Pineke ang resulta ng paternity test. At ngayon, may biglang lumitaw na Leo. Pero wala kang gustong sabihin. Simula ngayon. Huwag ka nang tumapak sa pamamahay ko kahit kailan. Simula ngayon. Huwag ka nang tumungtong sa bahay ng mga Shen. At kalimutan mo na ang bata. Epektibo na ang ating divorce agreement. Wala ka ng anumang karapatan. Shenzai. Magsasaliita ako. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Si Leo ay sa ate ko. Tama na. Ayoko nang makinig sa mga imbento mong kwento. Qingxi, mag-ingat ka. Yung head nurse na nagangalang Jiang Wanqing. Noong huli akong bumalik sa ospital para magpa-check up, kakaiba ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Pakiramdam ko talaga ay may masama siyang intensyon. Ate, anong sinasabi mo? Jiang Wanqing. Basta iwasan mo siya. Matagal na si ate sa ospital. Mas magaling akong kumilatis ng tao kaysa sa'yo. Siya nga. Mula nang ipanganak ang bata, siya na ang may pakana sa lahat. Hindi lang ako ang nakakita noong gabing iyon. Nakita rin ni Xiao Zhang. Nakaduty siya sa surveillance room. Sabi niya, nakita raw niya si Jiang Wanqing na pumasok sa records room.
Kahit sira ang surveillance camera. Pero yung camera sa may hallway, may backup pa pala. Palihim akong nag-save ng isang kopya. Pagpasok ni Jiang Wanking, may hawak siyang isang dilaw na envelope. At paglabas niya, wala na ang envelope. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang video na yon. Pupuntahan ko si Shenzi para ipaliwanag ang lahat. Shenzai, may ebidensya na ako. Patunay na pinalitan ni Jiang Wanking ang test report, hawak ko na ang video. Nasaan ka, pupuntahan na kita ngayon. Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Katrabaho niya ako. Pinapunta niya ako rito para tumulong. Urgent daw kasi ang mga file sa cellphone niya. Ayusin mo na muna. Kapag naayos na, ako na ang kukuha para sa kanya. Alainan. Dr. Shen. Nasira ang cellphone ni Kingsley kahapon. Pinakiusapan niya akong kunin ito para sa kanya. Pero ako, hindi ko sinasadya na makita ang mga chat sa loob. Sa tingin ko, kailangan mo itong makita. Huwag kang mag-alala tungkol sa bata. Naayos ko na ang lahat kay Shenzai. Hindi siya maghihinala. Kapag humupa na ang galit niya, gagawa ako ng paraan para makakuha ng pera sa kanya. Tutal, may utang naman siya sa akin. Iyan ang sinabi niya. Dr. Shen, alam kong nasasaktan ka. Pero ito na ang ebidensya. Niloloko ka lang niya mula pa sa simula. Anak ni Leo ang bata. Nilapitan ka lang niya para sa pera. Ang totoong pagkatao ng babaeng ito. Sa wakas, nakita ko na rin. Ang bata. Hinding-hindi na niya ito makikita. Hindi mo na kailangang masaktan ng sobra. Mabuti na at nalinawan ka na. Walnut, patawarin mo si Mommy. Hindi sa ayaw sa iyo ni Mommy. Wala lang karapatan si Mommy na kunin ka. Aalagaan ka ng daddy mo. Hindi niya ako kailanman minahal. Nilapitan lang ako para sa pera. Song Kingsley, sa wakas nagsabi ka na rin ang totoo. Mas mabuti na rin para matapos na. Isipin na lang nating hindi siya nag-exist. Dr. Shen. Shenzai. Nagkakamali ka. Ako si Leo. Hindi si Kingsley. Ang ate mo, bago siya pumanaw, palaging tinatawag ang pangalan ng isang tao. Parang Leo ang pangalan. At palagi ring tinatawag ang pangalan ni Dr. Shen. Nga pala, kanina pa niya hawak-hawak ang cellphone na to. Hindi namin makuha sa kanya. Ek! Sa huli, pinag-alala pa kita. Dapat pala lagi lang akong nasa tabi mo. Shenzai, ikaw nga. Ang tagal na nating hindi nagkita. Anak mo ba to? Ang gwapo naman, yung mga mata niya, tapos yung kulay ng buhok. Ganyan din ang kulay ng buhok ng anak mo. Dayuhan kasi ang lola ko. Namana sa kanununuan. Noong kapapanganak pa lang sa kanya. Nagulat din ang asawa ko.
Pero nang ipasuri namin, normal naman pala. Hindi ba't mailahi rin kayong dayuhan? Hindi ba Chinese-British ang lola mo? Lola, paano naman? Normal lang na mamana yan sa mga ninuno. Kung mailahi kayong dayuhan, ang sansang magkaroon ng itsurang banyaga ang bata. Kahit mababa, ay posibleng-posible. Ikaw na mismo ang mag-research. Maraming ganyang kaso. Lola, nagkamali po ako. Ako mismo ang nagtaboy sa mag-ina palayo. Si Leo ay anak ni King Yao. Matagal na itong itinatago ni Song Qingxi. Ginawa niya iyon para protektahan ang ate niya. Song Qingxi, bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Ano ba talaga ang nagawa ko sa'yo? Ikaw pala. Ikaw ang nagpalit ng report. Ikaw ang pumeke ng chat history. Pati yung sa coffee shop imbento mo lang. Shen, anong sinasabi mo? Ganyan ba akong klaseng tao? Tinuring kitang kaibigan. Kaibigan pinalabas mong kabit ng asawa ko si Leo. Pero ang totoo ex-boyfriend pala siya ng ate niya. Alam mo bang patay na ang ate niya? Dahil sa'yo isang pasyente ang namatay. Na hindi man lang nasabi ang katotohanan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong kinalaman sa mga yan. Shen, huwag kang magpaloko kay Song Qingxi. Napakagaling niyang umarte. Hahanap ako ng ebidensya. Jiang Wanqing, maghintay ka lang. Yung ebidensyang kailangan mo nahanap ko na para sa'yo. Backup ng thesis. Report ng na-recover na data sa cellphone. Ang testimonya ng janitor at ng security guard. Nandito lahat. Tingnan mo mismo. Yang babaeng pinagtatanggol mo. Kung anong klaseng tao ba talaga siya. Siya nga. Siya ang may gawa ng lahat. Ngayong alam mo na. Alam mo ba na para pagtakpan ang sakit ng ate niya? Gaano karaming bagay ang pinasa ni Song Qingxi ng mag-isa? Nasaan ka noong pinagtatawanan siya ng buong ospital? Noong pinilit siyang pumirma sa divorce papers? Nasaan ka? Noong akma siyang tatalon sa rooftop, anong sinabi mo? Sinabi mong nag-iinarte lang siya. Shen. Director. Anong ginagawa ninyo dito? Shenzai, ginawa ko to. Lahat dahil mahal na mahal kita. Mula pa noong unang araw mo sa ospital. Gusto na kita model. Ano bang meron siya na wala ako? Anong karapatan niyang pakasalan ka? Ang pag-ibig ay hindi dahilan para manakit ng iba. Sinira mo ang isang pamilya. Nagdulot ka ng pagkamatay ng isang pasyente. Hanggang sa kamatayan, hindi nasabi ni Song Qingyao ang katotohanan.
Dahil lahat to sa'yo. Shenzai, magsisisi ka. Napakalupit mo sa akin. Magsisisi ka. Magsisisi ka. Ang numerong inyong tinatawagan ay wala sa serbisyo. Pakicheck ang numero at tumawag muli. Nasaan si King C? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ko alam. At kahit alam ko pa, hindi ko sasabihin sa'yo. Song King C. 3 buwan na siyang nag-resign. Wala kaming contact information niya. Si Song King C. Umalis na siya sa inuupahan niya, lumipat na noong nakaraang buwan. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, hindi niya sinabi. Hindi siya mahanap kahit saan hindi siya mahanap. Song King C, nasaan ka na ba talaga? Ito ang iniwan niya. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin. Na sa mga panahong kailangan ka niya, wala ka kailanman. Kaya sa oras na hindi ka na niya kailangan, huwag mo na siyang hanapin pa. Nasaan siya? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Shenzai, ito na ang huling pagkakataon mo. Kapag nawala mo na naman siya, hindi na kita tutulungan. Nasa bahay siya ng lola mo, di ba? Sinabi mo sa akin dati. Ang bahay ng lola mo, ang lugar na para sa'yo ay pinakamasaya. Sinabi ko pa nga, nasisikapin kong gawing ang tahanan natin, na mas masaya pa kaysa sa bahay ng lola mo. Kinsey, ang tagal na kitang hinahanap. Sabi ni Lu Zaishu baka nandito ka. Isang buong araw at gabi akong nagmamaneho. Napirmahan na ang divorce agreement. Sa'yo na ang bata. Hindi ko rin kinuha ang pera. Wala na tayong anumang ugnayan. Tungkol sa relasyon natin, nalaman ko na ang lahat. Si Liu ay ex-boyfriend ng ex mo. Ang report ng pagsusuri ay pinalitan ni Jiang Wanqing. Ang mga chat record ay gawa-gawa niya lang. At saka ang lola ko. Siya ay mailahing British-Chinese. Si Little Walnut mula umpisa hanggang ngayon ay anak ko. Siya ang sarili kong anak, ako si Shenzai. Ano ngayon kung nalaman mo na? Hindi ba't matagal mo nang inisip na sinungaling ako? Sinabi mong nagpapanggap akong mamamatay na. Sinabi mong hindi ako karapat dapat maging ina. Sinabi mong kahit ang mabait na si Wanqing ay inaapi ko. Nakalimutan mo na ba ang mga salitang iyon? Hindi ko nakalimutan habang buhay ko itong hindi malilimutan. Kinsey, alam kong nagkamali ako. Hindi ako humihingi ng tawad mo. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hayaan mong gamitin ko ang buong buhay ko para bumawi sa'yo. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko. Nagkamali ako ng taong minahal. Kahit ang ate ko, bago siya mamatay, nag-aalala pa rin para sa akin. Alam ko. Nalaman ko na ang lahat. Nakita ko ang cellphone ni King Yao. Iyong mensaheng hindi niya naipadala. Nakita ko rin. Gago ako. Dapat na akong mamatay. Dapat kang mamatay, kung mamatay ka, mabubuhay ba ulit ang ate ko? Kung mamatay ka, mabubura ba ang mga sinabi mo? Shenzai, hindi kita kinamumuhian. Pero hindi ko kaya, na magpanggap na parang walang nangyari. Umalis ka na, bumalik ka na sa syudad mo. Kapag ikaw na si Dr. Shen, kalimutan mo na ang lahat tungkol sa akin. Hindi ako aalis kung dito ka magtuturo. Dito lang ako para tulungan ka. Kung hindi mo ako papapasukin, maghihintay lang ako sa labas ng pinto. Kingsley, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Pero nakikiusap ako sa'yo, huwag mo akong paalisin. Shenzai. Pagod na ako. Pagod na talaga ako.
Yung cellphone mo. Papa. Kailan ka uwi? Miss na kita. Papa, miss na kita. Kausap ni Papa si Mama. Babalik din ako agad sa'yo. Nasaan si Mama? Nasaan si Mama? Miss na ni Xiao Hetao si Mama. Mama, bakit hindi mo ako binibisita? Mama! Magsisimula na ang klase, bumalik na kayo. Sampu. Nagdala ako ngayon ng gamot para sa lagnat at sipon. Noong huli may ilang bata na inuubo. Kaya babalikan ko sila para tingnan. Linggo-linggo kang pumupunta rito. Hindi ka ba napapagod? Pagod. Pero kailangan. Dr. Shen. Nilagnat si Xiao Hetao habang nasa daan pa lang kami. Hindi tumalab yung gamot sa lagnat na pinainom ko. Ako na ang bahala. Lumabas ka muna at tulungan mong alagaan ang ibang mga bata. Xiao Hetao. Tingnan mo si Papa. Xiao Hetao. Kumusta na siya? Viral infection. Magiging okay din siya kapag bumaba na ang lagnat niya. Ako na ang magbabantay. 3 araw ka nang walang tulog. Ako na. Ikaw ang nanay niya, pero ako ang tatay niya. Responsibilidad ng isang ama. Hindi ko pwedeng ipaubaya sa iba. Papa. Anak. Gising ka na pala. Nauuhaw ka ba o nagugutom? Salamat sa'yo. Maraming salamat talaga sa'yo. Walang anuman. Anak ko siya. Sinintensyahan si Jiang Wanqing ng 1 taon at 6 na buwan. Alam kong nag-anunsyo na rin ang ospital. Hindi na siya pwedeng maging nurse. Pumunta rito ang nanay mo noong nakaraang linggo. Ang nanay ko, anong ginawa niya rito? Umiiyak siyang humingi ng tawad sa akin. Sabi niya, nagkamali raw siya. Sabi ko, hindi niya na kailangang humingi ng tawad. Hindi na tayo isang pamilya. Mama, yakap. Laro tayo, Papa at Mama. Shenzai. Yung mga sinabi mo, yung mga nangyari.
Hindi ko kayang magpanggap na parang walang nangyari. Maghihintay ako. Kung hindi sapat ang 2 taon kahit habang buhay pa. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Hinihiling ko lang na huwag mo akong itulak palayo.